Sa isang bahagi ng kasukalan, matagumpay na nabigyan ng paunang lunas ni Teniente Santos si Lola Chedeng. Sa tulong ng tinatangan nitong mutya ng salsagan, ay nabigyan ng Teniente ng sapat na enerhiya ang katawan ng matanda. Eksakto naman ang pagdating ni Tata Eko sa mga pagkakataong yun. Nagpakilala ito sa Teniente bilang isang kakampi at manggagamot. Ibinilin ng Teniente sa manggagamot ang pagpapagaling kay Lola Chedeng bago magtungo sa pinangyayarihan ng labanan. Walang inaksayang panahon si Tata Eko. Sa tulong ng kapangyarihan ng lubid na panggapos ng kaluluwa, ay muli niyang ginamit ang isang taong buhay ng kaibigan niyang kapre, kapalit ng pagpapahilom sa tinamong sugat ni Lola Chedeng. Matagumpay na napagaling ni Tata Eko si Lola Chedeng. "Ano, Chedeng? Ayos ka na ga? Ako'y lagi mo na laang pinag-aalala. Kain naman yan." Sambit ni Tata Eko na nakaluwag na sa paghinga nang makitang nakatatayo ng muling mag-isa si Lola Chedeng. "Oo, ayos na ako, Eko. Maraming salamat. Pero kailangan na nating bumalik sa labanan para makatulong." Iyon lamang ang naisambit ni Lola Chedeng at mabilis na nagtungo ang dalawa sa pinangyayarihan ng labanan. Pero pagkarating ni Lola Chedeng at ni Tata Eko sa labanan, ay ipinagtaka ni Lola Chedeng ang pagkawala ng mga sundalo na kanina'y pumalibot sa kanila bago siya mapinsala ng retiradong general. Subalit nang mapadako ang atensyon ni Lola Chedeng sa kinatatayuan ng gobernador, ay labis na galit ang naramdaman nito. Nadatnan nila ang general sa anyo ng pagiging aswang. Hindi lang basta aswang, bagkus ay mas malaki kesa sa ordinaryo. Ang labis na ikinagalit ni Lola Chedeng ay kung ano ang ginagawa ng gobernador. Nakatayo ito sa tabi ng walang malay at nakahandusay na katawan ng isang binatilyo at patuloy iyong binibigyan ng malalakas na tadyak. At iyon ay ang kaisa-isa niyang apo, ang pinakamamahal niyang si Mige. Dahil sa labis na emosyon, ay nawala na sa sarili si Lola Chedeng. Hindi na yun nag-isip bago umatake. Umusal ito ng orasyon para gawing enerhiyang pang-atake ang lahat ng proteksyong mayroon siya. Napakadelikado ng ganoong uri ng orasyon dahil oo nga at magiging napakalakas ng iyong magiging pag-atake. Pero kapalit noon ay labis kang makatatamo ng matinding pinsala kahit sa napakahinang pag-atake lang ang matanggap ng iyong katawan. Inilagay ni Lola Chedeng ang lahat ng kanyang enerhiya sa hawak niyang itak. Pumadyak yun sa lupa at sa isang iglap ay naglaho. Sa muling paglitaw ni Lola Chedeng ay naroon na siya sa harapan ng aswang na si gobernador. Mariin na nakipagtitigan si Lola Chedeng sa aswang. Makikita sa mga mata ni Lola Chedeng ang matinding kagustuhang kumitil ng buhay. Rinig na rinig ni Tata Eko ang orasyong inusal ni Lola Chedeng. Alam niya ang orasyong yun. Hindi maaari. Nasa malaking panganib si Lola Chedeng kapag nagkataon. "Kaibigan ka, pre! Sanib!" Muli ay nanumbalik ang lakas ni Tata Eko. Kagaya noong kabataan pa niya, umusal din ng orasyon si Tata Eko, nakahalin tulad ng kung anong inusal ni Lola Chedeng. Ang pinagkaiba nga lang ay sa halip na kunin sa proteksyon ng ipangdaragdag sa kanyang enerhiya para sa pang-opensa, ay kukunin na lang yun sa buhay ng kaibigan niyang kapre sa tulong ng lubid na panggapos ng kaluluwa. Dahil sa nagtataglay na ng mutya ng kidlat, ang aswang ay mabilis itong nakailag sa ginawang pag-atake ni Lola Chedeng. Hindi tanga ang gobernador para sa lagi ng atake ng matanda.
Si Lola Cheding ang pinakamalakas na mangkukulam noon at asawa ng yumaong pinakamalakas na antingero. Paniguradong hindi ordinaryong atake lang ang ataking yun ng matanda. Sa pagkakataong yun ay si gobernador naman ang aatake dahil sa pisikal nitong kakayanan bilang isang aswang. Dagdag pa ang mutya ng kidlat at pagong na ibinaon nito sa sariling katawan ay mas naging mabilis ang pagbulusok nito papasugod sa matanda. Pero bago pa man siya tuluyang nakalapit, ay biglang tumigil ng kusa ang kanyang mga binti sa mabilis na pagtakbo. Nang yumuko ang gobernador para tignan yun, ay lumitaw ang isang nagliliwanag na lubid na nakapulupot na sa kanyang mga binti. Sa muling pagtingala niya, ay nasa harapan niya na si Tata Eko. Napakaraming enerhiya ang inilagay ni Tata Eko sa kanyang balisong. Hindi yun nakikita ng ordinaryong mata. Nakasisiguro siyang sa paningin ng gobernador ay ordinaryong suntok lamang ang gagawin niyang pag-opensa. Oras na sa lagi ng gobernador yun, ay paniguradong magdudulot yun ng matinding pinsala. Subalit bago pa man tumama ang kanyang balisong sa liig ng aswang, ay mabilis na nahawakan ni gobernador ang kanyang bisig. Akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa sandata mong balisong na hindi nakikita? Isa kang hangal manggagamot. Tumatawa at nanguuyam na sambit ng aswang na gobernador. Kain naman! Paano mo nalaman ang tungkol sa aking balisang? Tanong ni Tata Eko habang pilit kumakawala sa pagkakakapit ng gobernador sa kanyang bisig. Manggagamot, malawak ang impluwensya ko. Hindi lamang dito sa lalawigan, kundi sa buong bansa. Nagtanong-tanong ako sa mga kauri ko patungkol sa iyo at doon ko nalaman ang tungkol sa iyong sandata. Paliwanag ng aswang. Naitanong mo din na mayroon pa akong isang sandata pangontra sa aswang bukod din sa aking balisang. Hindi pa man nakasasagot ang aswang ay mabilis na dumukot sa kanyang bulsa si Tata Eko. Isang dakot na asin ang isinaboy nito sa mukha ng gobernador. Nabitawan ng aswang ang bisig ni Tata Eko. Halos hindi magkanda ugaga ang aswang sa paghawak at pagpagpag sa mukha nito. Walang inaksayang sandali si Lola Cheding at Tata Eko. Mabilis nilang inatake si Gobernador Santiago habang hawak-hawak ang kanika nilang mga sandata. Nang akmang malapit nang tumama ang mga sandata ng dalawa sa katawan ng gobernador, ay biglang may tumama sa mukha ni Tata Eko at sa sikmura ni Lola Cheding. Mabuti na lamang at mabilis na nakapag-usal ng orasyon si Tata Eko. Mabilis niyang tinanggal ang lubid sa mga binti ng gobernador. Sa pamamagitan ng lubid, ay ibinigay niya ang 80% ng kanyang proteksyon kay Lola Cheding. Bagaman direktang tinamaan si Lola Cheding sa sikmura, ay hindi iyon nakatanggap ng seryosong pinsala. Tanging napaatras lamang ito ng 10 metro mula sa kinatatayuan nito. Subalit si Tata Eko ang nagtamo ng matinding pinsala. Mula sa natanggap nitong tama sa muka, ay tumalsik yun ng 30 metro. Bago tumama sa mga katawan ng puno ng kasukalan. Nabali ang mga buto nito sa leeg sa lakas ng tinamo niyang pag-atake. Sa tansya ng manggagamot ay kakailanganin niya ng 10 minuto para muling makatayo at tuluyang paghilumi ng kanyang mga nabaling mga buto. Gayon na lamang ang galit na naramdaman ni Lola Cheding dahil sa napakabilis na kaganapan. Ang kaninang nag-iisang aswang na kanilang sinasagupa, ngayon ay 3 na. Ang 2 nakababatang kapatid ng gobernador ay naroon na rin. Si Vice Gobernador Santiago at si Congressman Santiago.
Sige, subukan natin kung uubra ka sa amin, tanda. Hindi ka namin ginalaw noon dahil sa kakayanan mong mangulam. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Kayang-kaya ka na naming patayin. Kailanman namin naisin. Sambit ni Congressman Santiago. Mag-isa ka lang. Anong laban mo sa aming tatlong magkakapatid? Dugtong pa ni Vice Gobernador Santiago. At sinong nagsabing mag-isa lang siyang lalaban? Hindi nyo ata ako napansin. O sadyang tinuturing nyo akong mahina? Tinig ni Tandang Tasyo. Nakangisi ito habang mabagal na naglalakad papalapit sa dalawang kapatid ni Gobernador Santiago. Pagkakita pa lamang ng dalawang aswang kay Tandang Tasyo ay halos manginig ang mga yun sa takot. Napaatras ng hakbang ang dalawang yun nang makilala ang nagsasalita. Ang tagasalag, si Tandang Tasyo, ang antingerong may pinakamalakas na kabal sa lalawigan.